batas, ito pong impeachment complaint dahil mga hindi sinunod ang mga patakaran na itinatadhana ng ating saligang batas. Ayun, doon sa One year ban. 1 year ban. At saka dun sa proseso ng pagpapile nito. Oo. Yan ang sinasabi natin. Okay. Ito sabi ni Attorney Camille Sue Mayting, As spokesperson ng Supreme Court. ng Supreme Court. Oo. May boses ba ito? O babasahin lang? Mayroon daw, may boses. Sige, Narinig ko sa ating direct. May boses, may boses. Pakinggan na muna natin. Si Attorney Ting. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Cadiwa took no part. Associate Justice Maria Philomena Singh was on leave. Ayun. So, ibig sabihin dyan, walang ni isang magistrado o justice na Supreme Court ang nagbagong isip o napaniwala ng mga nagsasabing mali yung unang desisyon. Oo. Ay, pati lang, nasing bago na tuloy yan. Yun ba talaga ang boses ni spokesperson team? Parang recording eh. Paano recording? Okay nga, no? Parang siyang yung sa telepono, your number dial is not... Parang hindi parang ko, ito, parang... Ganun talaga ang boses niya? Ibig sabihin maganda boses. Oo, ganda eh. Parang... Ang ganda talaga boses niya. Gano'n? Siyempre, kukuha tayo ng spokesman, spokesperson. Hindi lang itsura, pati boses. Pero hindi pa tayo sa Malacanang si Camille. Pagka Ganda, di ba? Straight na straight ang pagkano ng boses eh. Parang akala ko yung mga sasagot sa cellphone na your number is not in service. Operator, di ba? may karakter. Siguro to, makukuha ito ng mga kumpanya. Oo. Anyway, sige, balik tayo doon sa So, yata yung boses sa sa pan, di ba yan? there's nothing big to get to holiday. Ganun ba? Ang ganda yan, no? Diba gano'n? Binabayaran ng malaki yung boses na ganyan. So, sa madaling salita, itong pinagdibatihan sa Senado, Nelson, Di ba naka-archive to sa Senado? At ang sabi nila, ang sabi ni Senador Tito Soto noon, the unanimous decision is a unanimous mistake. posibleng hindi naman, di ba? Oo. Eh ngayon, paano nangyari? Sino ngayon ang mistake? Oo nga, kung bakit. Kasi sabi nga si Senador Marcoleta, nung nagdidebate sila, napaka-imposible unanimous eh. Parang 15, hindi pala 15 kasi nung time na yun, parang may absent atang... Ito, may dalawang wala. Kasi yung isa ay hindi nag-participate, yung isa ay on leave. Oo. Pero unanimous pa rin, sabi no ano. Yun nga. Kasi walang nag-participate, walang kumontra. Ni abstention ata, wala eh. Di ba? At yung isa, hindi yata nag-participate. At pero hindi siya naglagay ng kanyang ano tawag doon, yung... wala. Anong tawag doon, di ba? Dissenting opinion. Oo. Kaya unanimous pa rin. Kagaya nung nauna, unanimous eh. Hirap po talagang baliktarin ng isang unanimous decision. Lalo na, kung hindi naman nagpapalit ng miyembro. Kasi ang pinupunto nila doon na dati, may pagkakataon na napapalitan ng desisyon ng Korte Suprema, pero it will take years. Bakit take years? Kasi may mga nagre-retire na justices, may papalit na bago, so nababago ang komposisyon, pero kung sila pa rin yan, malabo po talaga na magkaroon ng pagbabago doon sa nauna nilang desisyon. Yan, lalo kung unanimous. Bakit pa nila kung may kita ng laban? Mukhang marami mapapahiya dito, pati yung mga abogado sa Senado. Di ba? Yung mga senador na abogado, paano kayo ngayon? Hindi, ang totoo siya, konti lang naman yung abogado na mapapahiya eh. Kasi konti lang yung abogado yun.
Wala ka doon, nag-abog-abog. Totoo. Di ba? Oo, at yung iba, Yung isa nga, nanlilisik pa yung mata pag nagpapaliwanag. Alam mo, yun ang totoong-totoo eh. at ang akala mo, mas marunong pa eh. No? Oo, yun Yung Supreme na. Court, Oo. mas mataas pa sa Supreme Court. Oo. Kasi kapag ikaw ay nagpa-practice, gaya ni Senador Marcoleta, sapagkat practicing lawyer, alam niya yung ganyan mga sitwasyon, no? Totoo. Pagka-desisyon ko, unanimous. Ay, siyempre lang naman magbago yan. Mm-mm. Oo. Eh, di pa paano yung naka-arka niya? Wala na. Yeah. Hindi.